May nagsauli na naman sa Department of Justice ng milyones na kickback mula sa maanumalyang flood control projects. Alamin natin kung sino sa agenda report ni Elijah Bonzo live mula sa DOJ. Elijah, sino nga ba itong mga ito at magkano ang kanilang mga sinole? Corina, tinanggap ngayong araw ng Department of Justice ang isinauling 40 million pesos ni former DPWH NCR Regional Director Gerard Opulencia bilang bahagi ng kanyang restitution sa mga perang iligal niya umanong nakulimbat sa mga proyekto ng gobyerno. Sa kaalaman din ng lahat, hindi siya isa dun sa mga nag-witness sa Senate Blue Ribbon Committee, pero sa patuloy namin sasaliksik at paghikayat sa mga nais lumapit at tumulong sa pamalaan, nabatid ng kagawaran na ang kanyang mga nalalaman, unang-una, ay magiging material para mahabol natin yung mga dapat talagang kapalit. Ito ay napag-aralan ng ating panel of prosecutors na makakatulong sa pagpapatibay ng ating kaso. Ang 40 million pesos ay bahagi lamang ng 150 million pesos na nakatakdang isauli ng Opulencia base sa itinakdang halaga ng pamahalaan. Sa ngayon, isa raw si Opulencia sa mga respondents sa isang kasong may kaugnayan sa flood control project sa Bulacan na sumasailalim pa sa investigasyon. Ayon sa DOJ, sa ngayon, kabilang na rin si Opulencia sa mga individual na provisionally admitted sa Witness Protection Program ng pamahalaan. Binabasa namin sa mga dinideclare ng mga witnesses natin, tapos may kakaroon tayo ng computation sa mga declarations niya, at syempre may mga konting verification din sa parte namin. Pero ang usapan doon ay kung mabisto namin na meron siyang di dineclare, maaaring mamiligro yung kanyang magiging bahagi ng Witness Protection Program. Kaya dapat talaga ay may sabi niya sa amin lahat ng katotohanan. Dapat tell all. Matatanda ang naunang magsauli ng pera sa DOJ si former Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Magtatatlong linggo na ang makalipas. At katulad sa prosesong dinaanan ng pera nito, dadaretso rin daw sa Bureau of Treasury ang sinauling pera kung saan bubusisiin at bibilangan ulit ng land bank para masigurong tama ang bilang. Corina, kung ating maaalala, isa si Opulencia sa napangalanan ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa isang Blue Ribbon Committee hearing sa Senado. At sabi nga niya, tumutulong daw ito umano sa paghahanda ng mga listahan ng mga proyektong ibibigay umano kina former Yusek Cabral at former Secretary Bonoan para laanan umano ng pondo at kalaunan ay kuhaan ng kickbacks. Corina. So Elijah, mayroon daw kahalagahan itong testimonya ni former DPWH NCR Regional Director Gerard Opulencia. Bakit ito mahalaga sa DOJ? Corina, paliwanag ng DOJ, hindi raw mahalaga yung may napapangalanan lang. Ang mahalaga para sa ahensya ay may mga kayang magpatunay sa salaysay ng isang individual. At paliwanag nga ng DOJ, isa sa mga tinitignan nila talaga ay kung pwede bang masubstantiate o makorroborate ng mga salaysay na ito ang mga sinasabi ng isang tao. At paliwanag nga ni Prosecutor General Fadulyon, ginagawa ito ng testimonya o salaysay ni Opulencia. Corina. Ayan, so asahan natin na baka may idinawit pang iba si Ginoong Opulencia sa kanyang sinumpaang salaysay na malalaman na lamang natin sa hinaharap. Maraming salamat, Elijah Bonzo, nag-uulat live mula sa DOJ. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.